Ang kasintahan ay gumamit ng maliit na account para mag-post sa Weibo, sinulat, dapat bang pakasalan ng prinsesa ang prinsip? Marahil ang kabalyero ang kanyang tunay na tadhana, gusto mong maging prinsesa, hindi ako tututol. Ang problema ay sinong prinsesa ang nagpapadala ng malaswang mensahe sa kabalyero sa hating gabi. Noong siya ay nasaksian para sa biyahe. Nagpadala siya sa akin ng mensahe tapos biglang binawi. Sinadya kong maghintay ng ilang minuto. Bago ko tinanong kung ano ang binawi, sabi niya hindi sinasadyang napindot. Pero nakita ko naman. Sabi niya, hindi ko alam kung tama bang makipagkita sa kanya, isipin na lang na pagtupad sa mga nakaraang pagsisisi. Noong sandaling iyon, sumikip ang dibdib ko. Agad akong tumawag sa kanya ng video pero pinatay niya. Nagsabi siya na kumakain siya kasama ang mga katrabaho, hindi maginhawa. Sinabi ko na gusto kong makita ang kanyang kinakain. Nagpadala siya sa akin ng ilang litrato ng pagkain. May pangalan ng restaurant sa mga kubyertos. Sinaliksik ko. Ito ay isang sikat na restaurant. Pinisil ko ang telepono at nag-isip sandali, binuksan ang app para sa errand runner at nag-order. Ang lokasyon ay nasa restaurant na ito. Nag-add ako ng WeChat ng runner, sinabi ko na may hahanapin akong tao. Nasa loob pa lang ng shop. Maaari ka bang tahimik na kumuha ng litrato o video? Tapos direkta akong nagpadala sa kanya ng 200. Ang runner boy, dahil nakita niyang mabilis akong kumilos, pumayag siya. Inilarawan ko sa kanya ang mga katangian ng kasintahan ko. Tapos naghintay. Sa mga minutong iyon, magulo ang isip ko. Sana mahanap niya, pero sana hindi. Pero sana hindi niya mahanap. Makalipas ang 3 o 4 na minuto, nagpadala siya sa akin ng litrato. Tinanong kung ito ba ang tao. Kahit handa na ako sa isip, nang makita ko, ginaw na ginaw ang buong katawan. Siya at isang lalaki ay kumakain mag-isa. Wala ang babaeng katrabaho na sinabi niya. Tapos sunod-sunod siyang nagpadala ng mga litrato. Kahit medyo nanginginig ang mga litrato, nakilala ko pa rin kung sino ang lalaki. Ito ay kanyang kaklase noong high school. 2 buwan na ang nakalipas, dumalo siya sa reunion ng klase. Nag-post siya ng isang group photo sa Moments at naroon ang lalaking ito. Bakit ko naalala? Dahil nakita ko ang komento ng kanyang best friend, yung nasa tabi mo, di ba siya ang campus crush ninyo? Si ganyan, gwapo pa rin, nagsisisi ba siya? Noong panahong iyon, tinanong ko siya. Sabi niya, noong nag-aaral pa sila, hinahabol siya ng lalaking kaklase, pero hindi siya pumayag. Tapos dinagdag niya na ang lalaki ay ikakasal na, at sabi niya huwag akong mag-isip ng kung ano-ano. Nagpadala ng litrato, ang posisyon ng dalawa ay halatang hindi normal. Ang kalooban ko ay komplikado. Mag-isa akong umupo at humitit ng kalahating pakete ng sigarilyo. Gabi, tumawag ulit ako sa kanya, walang sumagot. Malapit na magnegatibo 1-0 nag-video siya sa akin, nasa lobby ng hotel, hindi sa kwarto. Sabi niya nanood siya ng palabas sa buwanang lungsod ng gabing iyon, hindi narinig ang telepono, ngayon pagod na gusto ng matulog. Nagmamadaling nagsalita ng ilang salita. Tapos nagdahilan na sasakay ng elevator at pinatay ang tawag. Gabi, hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang kanyang Moments at Weibo, sinubukang maghanap ng anumang bakas. Sa wakas, natagpuan ko. Nag-like siya ng isang kahina-hinalang Weibo post, close-up ng isang baso ng alak. Ang oras ay eksaktong araw ng kanyang class reunion. Abril 20, ang Weibo account na ito ay nag-post ng ilang mga pang-araw-araw na bagay. Walang espesyal, pero may isang babaeng account na laging aktibo sa kanyang comments. Sinundan ko ang pahiwatig. Kaunting scroll, natiyak ko na ito ang maliit na account ng kasintahan. Dahil noong Abril 20, ang account na ito ay may Weibo post na eksaktong kapareho ng kanyang post sa Moments noong araw na yon, natatandaan mo ba ang mga pangarap noong kabataan? Parang isang bulaklak na hindi kumukupas. At ang pinaka nagpainit ng aking ulo ay ang account na ito ay nag-post kagabi. Patayin ang pangunahing ilaw, maaari akong maging mas matapang. Magiwan ng maliit na ilaw, mas makikita mo ako. Ikaw ay para lamang sa akin, ako ay para lamang sa iyo. Mahirap ilarawan ang aking damdamin at karanasan nang makita ko ang mga salitang ito. Sa panahong ito, siya ay normal sa harap ko, kahit pinag-uusapan na namin ang tungkol sa kasal. Kung magkano ang dowry, saang hotel mag-book, anong brand ng wedding gown. Saan ang honeymoon, walang kahit anong palatandaan. Buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, pinahahanap ko sa kaibigan ang lalaking ito. Naalala kong sinabi ng kasintahan na ikakasal na ito, kaya kailangan kong suriin. Kinabukasan, ang tinatawag na biyahe ng kasintahan ay dapat matapos na. Nagpadala siya sa akin ng mensahe, sabi ngayon ay medyo busy pa rin. Walang oras sagutin ang iyong mensahe. Pagsapit ng tanghali, nakita kong nag-update ang kanyang maliit na Weibo account. Ito ay isang litrato ng tanawin, nakalock sa datang Furong Garden Saksian. Sa oras na yon, dumating din ang mensahe ng aking kaibigan. Ang kaibigan ay matulungin, kalahating araw lang ay nalaman na niya ang lahat tungkol sa lalaki.
Ang lalaki ay nagtatrabaho sa isang sikat na insurance company. Insurance agent. Ang kanyang fiance ay isang training teacher sa isang children's English institution. Taga roon, nakatira sa bahay. Kaya hindi sila nakatira magkasama. Nakuha rin ng kaibigan ang cellphone number at WeChat ng lalaki. Okay, totoo ngang malapit ng ikasal. Ang dalawang ito ay parehong nagloko, pwede ba? Sa oras na ito, inakala ko na ito ay isang tipikal na dramatic story ng reunion sa class reunion at muling pag-alab ng lumang pag-ibig. Ang lalaki ay talagang isang cheater, pero may isang bagay na hindi ko patiyak kung alam ba niya o hindi. Ang girlfriend ko ay hindi single. Nagdesisyon akong kumilos ng maaga. Gumawa ako ng dummy account para i-add ang lalaking ito. Ang note ay ipinakilala ng kaibigan, private message para bumili ng insurance. Agad na na-approved ang friend request. Siya ang unang nag-send ng hello. Nagkunwari akong sinabi na ako ay isang pamilya na may 4. Gusto kong bumili ng insurance para sa buong pamilya. Tinanong ko kung ano ang magandang produkto nila ngayon, may rekomendasyon ba? Ang lalaking ito ay sobrang masigasig. Sinabi niya na ang family insurance ay dapat ay configure batay sa istruktura ng pamilya at sa aking budget. Nag-send siya ng dokumento para tingnan ko muna. Sabi niya na naroon ang kanilang pinakamahusay na produkto at ang mga successful case na ginawa para sa mga kliyente dati. Tapos nahihiyang sinabi sa akin na malapit na siyang sumakay ng eroplano, mag-uusap na lang kami pagbaba ng eroplano. Pinuntahan ko ang mga post sa social media ng lalaki, halos puro trabaho lang ang laman. Mas wala itong interes kumpara sa kanyang Weibo. Makalipas ang 2 oras, nag-send ang lalaki ng mensahe sa akin, Kuya, nakababa na ako. Sabihin mo lang sa akin ang iyong mga pangangailangan at budget. Hindi ko agad siya nireplyan, sa halip ay nag-send ako ng mensahe sa girlfriend ko. Tinanong ko kung anong oras ang flight niya. Hindi niya sinabi sa akin ang flight number. Ang dahilan niya ay hindi sigurado kung kailan matatapos ang project. Pero ngayon ko lang naunawaan, natatakot siya na susunduin ko siya sa airport. Hindi ako nireplyan ng girlfriend ko. Hehe, hindi pa niya alam, nasa airport na ako kanina pa. Nagtago ako sa mga taong sumusundo sa airport, matamang nakatingin sa labasan. Nakita ko siyang lumabas na nakasunglases. Nakasabit sa braso ng isang matangkad na lalaki, nag-uusap at nagtatawanan. Paglabas nila, sumakay sila ng taxi. Ang kotse ko ay nasa underground parking kaya hindi ko masundan. Pagbalik ko, nasa bahay na ang girlfriend ko. Wala siyang kakaiba. Pagkakita sa akin, masigla siyang dumapo para yakapin ako. Sabi niya na hindi niya sinabi ang flight para bigyan ako ng surprise. Pagkatapos, mula sa maleta ay naglabas siya ng 2 supot ng mga piraso ng tinapay sa sabaw, sabay sabing sa gitna ng kanyang pagiging abala ay sinadya niyang bilhin iyon para sa akin. Oh, kung hindi ito binili sa souvenir shop ng airport, puputulin ko ang ulo ko at gagawing upuan. Hindi ako nagpahalata sa girlfriend ko. Habang naliligo siya, nakatago akong tiningnan ang chat history niya at ng lalaking iyon. 2 salita lang ang pwedeng ilarawan, marumi at malaswa. Hindi ko alam na kaya pala ng girlfriend ko na maging ganoon kalaswa. Sa harap ng tao, tila babae. Sa kama, parang bayaran. Iyon ang kanyang larawan. Mas nakakainis pa. Hindi sa aking kama, kundi sa kama ng iba. Hinahanap ko ang lalaki sa WeChat. Sapat ang budget ko, critical illness insurance, medical insurance. Life insurance, accident insurance, lahat ng pwedeng i-configure para sa akin, ay configure mo. Gawin mo ng mabuti ang ilang plano para sa akin. Gusto kong ihambing ng maayos. Sabi ko rin, kung masiyahan ako, marami akong irerekomendang kaibigan na bumili dito sa'yo, para ipakita ang aking matibay na kakayahan sa pera. Inilagay ko sa aking social media ang mga larawan ng mamahaling kotse ng kaibigan at villa na may swimming pool, sinadya kong ipakita sa kanya. Pero ayaw kong ipakita ang aking sarili. Mas naging masigasig ang lalaki, kuya ng kuya sa akin. Tuwing umaga, eksakto siyang nagsisend ng WeChat na magandang umaga. Hindi niya ako pinapaalalahanan na bumaba ang temperatura, kaya magdagdag ng damit, o na may babala ng malakas na ulan ngayon. Lumabas, tandaan magdala ng payong. Pota, nangyari na kapag nagising ako. Parang may pagkalito akong iniisip na ang kaharap ko ay ang nanay ko. Paminsan-minsan, sinasagot ko siya ng salamat. Ganito pa rin ilang araw. Na-scroll ko ang update ng dummy account ng girlfriend ko. Sabi mo tayo ay may malalim na pag-ibig ngunit maikling tadhana. Sabi ko ikaw ay hindi sapat na matapang para sa pag-ibig. Ang pangungusap na ito ang nagpagalit sa akin. Hindi siya sapat na matapang para sa pag-ibig. Wala akong pakialam. Kikilos ako. Kahit na nakapag-usap na kami ng lalaking ito ng ilang oras, sapat na ang paghahanda. Isang gabi, ang girlfriend ko ay may company dinner at umuwi ng medyo huli. Sa pagkakataong ito, totoo ito. Siya ang nag-video call sa akin, pinakita niya sa akin. Hinanap ko ang lalaki sa WeChat. Hiniling niya sa akin ang numero ng telepono, hindi ko ibinigay. Laging sa WeChat lang kami nag-uusap.
Tinanong ko siya kung paano ang insurance ng bangko para sa pamamahala ng pera at kung pwede bang bilhin iyon. Nag-send siya sa akin ng maraming salita, pinag-aralan ang maganda at masama. Wala akong binasang kahit isang salita. Naghintay ako ng mga 10 minuto, tapos nag-send ulit ako ng mensahe sa kanya. Sinabi ko kahit nakasal na ako. Hindi pa rin kita makalimutan. Lalo na nitong huli tayong nagkita, parang nagising ang dating damdamin. Ngunit marahil dahil ang buhay ngayon ay sobrang payak, dahil sa panibagong pagnanasa. Ayaw ko ring manggagago sa asawa ko. Ang lalaking ito ay sumagot sa akin, magandang araw. Agad kong binawi ang mensahe, tapos nag-send sa kanya ng voice message. Sinabi ko, pre, pasensya na, mali ang napadalhan ko. Sabi niya, okay lang, hindi ko naman pinansin. Diretso akong nag-video call sa kanya. Tinanong ko kung may oras ba siyang lumabas para kumain ng barbecue. Hindi ako masaya, gusto kong may makausap. Agad siyang pumayag, sabi, kuya, walang problema. Ang dahilan kung bakit ako nangahas na makipagkita sa kanya ay dahil base sa aming dalawas chat history, ang lalaking ito ay hindi alam na may boyfriend ang girlfriend ko. Dahil sinabi ng girlfriend ko sa kanya na pagkatapos ng bagong taon ngayong taon, nakipaghiwalay na siya sa boyfriend na hindi pa matagal at araw-araw na lang siya kumakain sa akin. Gamit ang aking pera, pagpapagamot sa ganda, ginagamit ang aking sasakyan para makipag-hangout sa mga kaibigan. Pero sa harap ng dating kasintahan, nag-iisang tao siyang walang relasyon. Sapat na. Dinala ko ang sasakyan para sunduin siya. Ang unang sinabi niya nang pumasok ay, kuya, hindi ko pa nakikita ang sasakyan mong ito sa iyong social media. Umiti ako. Hindi ko sinagot iyon. Ang gusto natin ay ganitong walang pakialam sa mga bagay na hindi mahalaga. Kumbaga sinabi niya, ganyan kayong mayayaman, maraming sasakyan na pinapalitan. Masaya. Marahil na flatter siya na ako ang lumapit sa kanya. Sa bayahe, halos siya lang ang may topic na pag-uusapan. Sumasang-ayon lang ako ng konti. Noong uminom kami, nagkunwari akong malungkot, ipinaliwanag sa kanya na ang mensaheng pinadala ko sa kanya ay para sa aking ex. Tapos tinanong ko siya, bro, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hindi ko talaga kayang kalimutan. Umiti siya at sinabing, kuya, naiintindihan kita. Normal lang sa lalaki. Pero ngayon may pamilya ka na at anak, huwag mong hayaang malaman ng asawa mo. Tinanong ko siya, bro, sabihin mo sa akin ng totoo, kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang gagawin mo? Noong panahong iyon, nakainom na siya ng 5 o 6 na bote, marahil nasa emosyon na, sa wakas ay nagtapat na siya. Sinabi niya, sa totoo lang, pareho tayo ng sitwasyon. At parang binuksan ang gripo ng tubig, sinabi lahat. Sabi niya, engaged na siya. Pero noong reunion ng batch, nakita niya ang dating batch flower na sobrang ganda na ngayon. Mas maganda pa. Hindi niya napigilan. Pagkatapos ng reunion, pumunta sila sa malapit na hotel. Nang marinig ko yon, sobrang nandidiri ako. Pero hindi ko pinakita sa mukha ko. Pinagpatuloy ko siyang kausapin. Para siyang may konsensya sa fiance niya, pero ayaw ng batch flower. Palagi siyang inaaya lumabas. Sa huli, wala siyang magawa, kaya niloko niya ang fiance niya na magbi-business trip at pumunta sila sa ibang syudad ng 2 araw. Ngayon sobrang attached na ang batch flower. Gusto niya hiwalayan ng lalaki ang fiance. Pero ayaw ng lalaki. Sinabi ko, bakit hindi mo seryosohin isipin na makasama ang batch flower? Sabi niya, kuya, ang bagong bagay ay talagang nakakaakit. Pero para sa akin, siya ay parang peanuts na ito. Masarap kainin kapag umiinom, pero hindi ito pwedeng palitan ang kanin. Huwag mo sabihin. Totoo nga, may punto ang sinabi niyang ito. Pero ang pagkakamali mo ay, ang peanuts na kinakain mo ay tira-tira ng iba. Tapos nagpatuloy siya, ang fiance niya ay nag-iisang anak, ang mga magulang ay doktor at guro. Sa pagtanda nila, may pensyon at makakatulong sa pag-aalaga sa apo. At bago ikasal, binili na ng mga magulang ang bahay para sa anak. Sabi niya, pag ikakasal, doon na sila titira. Hindi na kailangan mag-alala ang mag-asawa sa housing loan. Lalong naging kasuklam-suklam sa akin ang lalaking ito. Hindi niya gustong makipaghiwalay. Dahil sa tao ang fiance niya, kundi sa mga benepisyo. Binuhusan ko siya ng inumin. Sinabi ko, bro, ang galing mo. Isang reunion lang, hindi ka na niya makalimutan. Ngumiti siya, biglang lumapit sa akin, may misteryosong ekspresyon. Kuya, sasabihin ko pa sa'yo ang isang bagay. Tumingin ako sa kanya, nararamdaman kong hindi maganda. Sinabi niya, noong pumauwi kami para sa bagong taon, actually nag-approach na sa akin ang batch flower. Noon may boyfriend pa siya, hindi pa sila break. Pumunta sila sa isang resort. Nagtagal ng 2 araw. Kumunot ang noo ko, naalala ko noong Chinese New Year. May 2 araw akong hindi makontak ang girlfriend ko. Gabi ko lang siya nakakakuha ng isang mensahe. Sabi niya, abala sa pag-asikaso sa mga kamag-anak, walang oras tumingin sa phone. Ganito pala ang sitwasyon. Ngayon ko lang naalala, para akong baboy. Taon 2024 na. Kahit sa Pinduoduo hindi na makakuha ng bagong user.
Sabi niya 2 araw walang phone, naniwala ako. Tinakpan ko ng inom ang aking galit na gustong pumatay. Pinakalma ko ang aking sarili. Marahan kong sinabi, bro, hindi ito tama. Sabi niya, hindi ko kasalanan. Kasalanan ng babae na sobrang active. Pero noong estudyante pa, mayroon kaming kaunting landyan. Parang natupad lang namin ang dating hindi natapos. Akala ko pagkatapos ng bagong taon. Tapos na. Pero noong reunion, nagkita ulit at sumugod siya sa akin. Wala akong magawa. Sa isip ko, kadiri ka. Anong natupad? Sa kapatid mo? Ganito kami kumain at uminom ng ilang oras. Sinabi ng lalaki ang lahat tungkol sa girlfriend ko. Kung ilang beses kumain, ilang beses natulog. Bilang kapalit. Gumawa din ako ng mga kasinungalingan para magkaroon kami ng pagkakaintindihan. Halos magbarkada na kami. Pero leche ka, hindi ka karapat-dapat. Akala ko siya ay isang lalaking hindi alam ang katotohanan na nandaraya. Pero matagal na pala niya akong binubusog. Kaya kong tiisin. Ang lalaking mapagkanulo na walang alam ay matagal na pala akong niloloko, kaya ko bang tiisin? Nung gabing iyon pag-uwi, nag-order ako online ng isang set ng sexy underwear. Diretso ipinadala sa bahay ng fiance niya. Ang pangalan na iniwan ko ay sa lalaking iyon. Ang layunin ay lumikha ng isang ilusyon na nag-order siya ng item pero nagkamali ng address. Na gusto lang niya paminsan-minsan ang money, ngunit ayaw bitawan ang kanin. Ang layunin ay lumikha ng ilusyon na nag-order siya ng item pero nagkamali ng address, na gusto lang niya paminsan-minsan ang money, ngunit ayaw bitawan ang kanin. Papaamuin ko ang mangkok mo. Nagdesisyon ako na tulungan ang girlfriend ko at ang kanyang puting liwanag na muli silang magbaliktanaw sa lumang pangarap. Mula noon, hindi na ako pinapansin ng lalaking iyon. Pumunta siya sa akin at nagreklamo na ang fiance niya ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari, parang may natuklasan. Bigla siyang nagsimulang sumilip sa kanyang telepono at computer, at palaging may ibang kahulugan ang mga sinasabi niya. Buti na lang tinanggal niya ang lahat ng ebidensya. Tapos sinabi niya na nagsisimula na siyang magpanik. Siguro kailangan niyang harapin ang kanyang playboy complex. Sa mga nakaraang araw ay sobra siyang naadik. Binigyan ko siya ng tapat na payo, bakit hindi mo siya kausapin ng maayos? Kung hindi, sa tingin ko hindi siya basta-basta susuko. Baka isang araw ay pumunta siya sa iyong fiance dahil sa galit, hindi maganda yon. Sagot niya sa akin. Sinabi mo tama, mag-ayos ako ng pagkikita sa mga susunod na araw. Sagot ko, mag-away tayo. Hindi mo na kailangang magpanggap sa harap ko. Sa panig ng girlfriend ko, araw-araw akong nagsimulang maghanap ng dahilan para mag-away. Kahit umiyak siya, hindi ko siya aliwin. Kapag nagalit siya sa akin, aalis ako at isasara ang pinto. Ganito ang nangyari sa loob ng 1 linggo. Isang araw, malamig niyang sinabi sa akin na gabi ay lalabas siya kasama ang best friend at maaaring hindi na umuwi. Dahil uwi rin naman para mag-away, sabi ko. Sige, magsaya kayo. Pagkaalis niya, nag-text ako sa best friend niya. Sinabi ko na may plano akong gumawa ng proposal ceremony. Gusto ko humingi ng tulong sa iyo para mag-isip ng ideya. Ano? Sabi mo baka ibulong ng best friend niya sa kanya? Bahala siya. Hindi naman ako tanga na totoong mag-propose. Ang best friend niya ay agad na naging excited. Sinabi ko, bakit hindi ka lumabas ngayong gabi? May mga kaibigan din akong tinawag para pag-usapan natin. Sumang-ayon ang best friend niya at nag-set kami ng oras. Makalipas ang kalahating oras. Bigla akong tinawagan ng best friend niya, tumatawa at sinabing hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Malabo pa ang isipan. Ngayon ay may date ako sa girlfriend mo. Pwede bang ibang araw na lang? Umiti ako, hindi ko siya binigyan ng linaw at sinabing sige, okay lang. Hindi naman nagmamadali. Nang hapon, nauna akong pumunta sa harap ng opisina ng girlfriend ko at naghintay sa kanyang pag-uwi. Kailangan kong malaman kung saan siya dadalhin ng kanyang puting liwanag ngayon. Nang lumabas ang girlfriend ko ng 5 oras 30 minuto, sumakay siya ng taxi at sumunod ako ng palihim. Sa huli, dumating kami sa isang western restaurant. Pagkapasok niya, ilang minuto akong naghintay bago pumasok. Takot akong mahuli. Nakasuot ako ng sombrero at maskara. Maganda ang kapaligiran ng restaurant, puro booth. Medyo tahimik. Sinabi ko sa waiter, may reservation ako. Isang matangkad at maputing magandang babae, dumating na ba siya? Itinuro sa akin ng waiter ang direksyon at akmang dadalhin ako. Sabi ko, hindi na, salamat. Gusto ko munang pumunta sa banyo. Batay sa itinuro ng waiter, pumunta ako sa kabilang direksyon. Humanap ako ng medyo nakatagong pwesto at nagsimulang maghanap. Nakita ko nga silang dalawa. Ang saya ng girlfriend ko, palaging tumatawa sa buong oras, at paminsan-minsan ay may hawakan pa ang lalaki. Palihim akong kumuha ng maraming litrato. Balak ko sanang tawagan ang fiance ng lalaki at ipadala ang mga litrato at address ng restaurant. Ang fiance niya ay naghihinala na pero walang matibay na ebidensya. Ang ginawa ko ay parang pagbibigay ng unan sa isang inaantok. Pero bigla kong naalala ang sinabi ng lalaki tungkol sa breakup sex.
Ngayon, kumakain lang sila. Kahit ipadala ko ang address. Baka hindi naman pumunta ang fiance. Kung pumunta man, baka madaya lang ng lalaki. O kaya ay direktang tatawag. At mapaalalahan ang lalaki. Kaya nagpa siya akong maghintay pa. Sa isip ko, nagsimula akong maghangad ng kakaibang bagay. Sana pagkatapos kumain ay dumiretso na sila sa hotel. Naghintay ako sa kotse ng halos 1 oras. Sa wakas, lumabas silang dalawa. Pinaghihinalaan ko na ang lalaki ay kumain lang at hindi pa sinasabi ang tunay na usapan, kung hindi magiging masaya ang girlfriend ko. Magkahawak kamay silang dumiretso sa kalapit na hunting hotel. Sumunod ako agad at palihim na nag-record ng video nila na pumapasok sa hotel. Masyadong maliit ang lobby, hindi ako komportableng sumunod pa. Sinimulan kong tawagan ang fiance ng lalaki. Sinabi ko, ang asawa mo ay nasa hotel kasama ang ibang babae. Noong una, hindi siya naniwala. Sinabi ko, pwede tayong mag-add sa WeChat. May ebidensya ako. Pagkatapos, gamit ang dummy account, in-add ko ang fiance niya at ipinadala ang video. Agad siyang tumawag pabalik at excited na nagtanong kung sino ang babae sa video at kung sino ako. Wala akong sinabi. Ipinadala ko sa kanya ang address ng hunting. Sinabi ko, kung hindi ka darating, alis na sila. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating ang fiance kasama ang isang babaeng kasama. At isang matipunong lalaki. 3 silang pumasok ng may galit. Pagpasok, agad silang nakipag-away sa front desk. Hindi na kailangan pang makinig, siguradong tinatanong nila kung saan ang kwarto ng lalaki, hindi ibinigay ng front desk. Tapos nag-away ang dalawang panig, tinawagan ko ang kasintahan, inaasahan na hindi sumasagot. Tinawagan ko rin ang kaibigan niya, hindi rin sumasagot. Dahil siguro sa kaba, pinadalhan ko sila ng mensahe, sinabing inaamin kong medyo sobra ang aking ginawa kamakailan. Ngayon, nagmamaneho na ako papunta sa bahay ng kaibigan, balak kong sunduin siya pauwi, hindi na kailangan dumating. Masyado akong matyaga, sinabing kailangan ko talagang pumunta, ngayong araw ay kailangan ko siyang iwi. Kung hindi ako makatulog sa gabi, naging hindi natural ang tono ng kaibigan, sinabing huwag ka munang mag-alala. Tatanungin ko pa siya, mabuti, sinabi kong sige, pero kung hindi niya ako papansinin. Pupunta ako sa harap ng bahay mo para humingi ng tawad, nagbaba ng tawag, nagsimula akong maghintay ng panatag. Mga 20 minuto ang lumipas, bumukas ang elevator ng lobby ng hotel, lumabas ang kasintahan at ang lalaki. Nabangga nila ang 3 taong nag-aaway sa front desk, lahat ay natigilan, nagalit ang kasintahan ng lalaki. Walang sabi-sabing lumapit, sinampal ang kasintahan ng ilang beses, mukhang mahinahon ang babaeng ito. Pero sa pag-aksyon, hindi siya nagdalawang isip, sinipa rin, sinabing isa siyang mangangaliwa na ng akit. Sumigaw ang kasintahan dahil sa sakit, sumilong sa likod ng lalaki, sumigaw ng may sakit ka ba? Bakit mo ako sinasaktan, maniniwala ka bang magsasampa ako ng reklamo? Lalong nagalit ang kasintahan ng lalaki sa sinabing ito. Una, hinawakan ng isang malakas na lalaki ang lalaki na nagtatanggol sa kasintahan, pagkatapos ay kasama ang isang babaeng kasama ay nagsimulang manakit. Pinalo ang kasintahan hanggang sa yumuko at umiyak. Walang kakayahang lumaban, galit na sumigaw ng babaeng masama. Nagpapanggap ka pa dito, kayo na ay magkasama sa kwarto, sinasabi mong pinagbibintangan kita. Tapos dumating ang nakakagulat na hakbang ng babaeng ito, hindi ko inaasahan, kumuha siya sa bag ng isang set. Isang lingerie na inilagay sa ulo ng kasintahan, iyon ang lingerie na ipinadala ko sa kanya, halika. Ngayon dito, maraming tao, lahat tayo ay pahalagahan kung gaano kakarami, ito ay binili para sayo. Isuot mo na ngayon para makita ng lahat, napakalakas ng ingay, ang mga tao ay walang pakialam. Bawat isa ay may hawak na telepono na nagre-record, ako rin ay nagre-record, ang front desk at seguridad ay lumapit upang pigilan. Sinabing kung magpapatuloy kayo, tatawag sila ng pulis, itinuro sila ng malakas na lalaki, puno ng kumpiyansa na nagsabi. Mabilis na balita, irereklamo ko kayo sa pag-organisa ng prostitusyon at pangangaliwa, hindi makilos ang gwardiya. Ang lalaking walang kwenta ay duwag, puro sigaw lang sa bibig na, tigil na, tigil na. Ang kanyang nobya ay nagsabi, sasampalin ko muna itong pokpok, pagkatapos ay haharapin kita. Magulo, napakagulo. Nakaluluwag, sobrang nakaluluwag, gusto ko sanang manood pa. Pero may mas mahalaga akong gagawin, kailangan kong maghanda, kaya alis na muna ako. Makalipas ang 1 oras, saka lang tumawag ang kaibigan ng kasintahan ko, sinabing medyo lasing ang kasintahan ko. Natutulog na siya sa bahay ng kanilang kaibigan, pero sasamahan siya nito, huwag daw akong mag-alala. Sabi ko, sige, hindi ako nag-aalala. Kinaumagahan, tinawagan ko ang kasintahan ko, ang boses niya ay napakababa. Sabi niya babalik siya sa gabi. Mabuti, basta babalik siya. Natatakot ako na baka hindi ka bumalik. 9:00 ng gabi, tumunog ang fingerprint lock. Bumukas ang pinto at pumasok ang kasintahan, pagod na pagod ang mukha, sa tingin ko medyo namamaga.
Pagkapasok niya ay nagulat siya, ang buong sala ay inayos ko na napakapantasyoso, ang kisam ay may lumulutang na puti at rosas na mga lobo. Sa sahig, gumawa ako ng daan gamit ang mga pulang kandila, na may mga talulot ng rosas na nakakalat. Sa gitna ng sala ay isang malaking bituin na gawa sa mga rosas. Sa gitna, may karatulang ilaw na nagsasabing, "Pakasalan mo ako," at nandyan din ang kanyang mga magulang. Ang bahay nila ay 2 oras lang sa lungsod sa pamamagitan ng kotse, pinuntahan ko sila. Bukod sa kanyang kaibigan, inimbita ko rin ang iba pang mga kaklase. Marami rin akong inimbita, puno ang bahay ng mga tao, at paulit-ulit na pinapalabas sa diye ang aming mga litrato. Ang buong kapaligiran ay romantiko at nakakaantig. Tumayo ako sa harap niya at inilagay ang isang bouquet sa kanyang kamay. Sinabi ko ng tapat, kamakailan ay hindi ako naging mabuti, pinag-isipan ko ang aking mga pagkakamali. Nagpasya akong doblehin ang pagiging mabuti sa iyo. Salamat sa nakaraang mga araw na kasama kita, sa hinaharap naniniwala akong magiging mas mabuti at mas matamis tayo. Ang seguridad at katiyakan na gusto mo ay ibibigay ko sa iyo. Ngayon, sa harap ng iyong pamilya at mga kaibigan, ipinapangako ko na bago tayo magpakasal, bibili ako ng isang apartment at isang kotse. Lahat ay sa iyong pangalan para bigyan ka ng buong seguridad. Hindi na napigilan ng kasintahan ko ang sarili. Tinakpan niya ang kanyang bibig, bumagsak ang mga luha. Kagabi ay pinahiya at sinaktan siya ng iba. Ngayon pagbalik niya sa akin ay sobrang init, at ako itong tangang lalaki ay handang magbigay ng kotse at bahay. Ngayon kahit si Panjinlian ay dumating. Maaantig din siya. Nang marinig ng kanyang mga magulang ang aking sinabi, lumiwanag ang kanilang mga mata. Pagkatapos, sinigawan siya na magpahayag agad, at sumigaw at nagulo ang iba, pumayag siya. Pumayag siya, sobrang excited siya, magsasalita na sana. Tumulog ang telepono sa bulsa ko. Sa totoo lang, ako na ang nag-set ng ringtone at tinanggal ko lang ang silent mode sa tamang oras. Nagkunwari akong kumuha ng phone, lalong dumilim ang mukha ko habang tinitingnan. Nagkatinginan ang lahat sa kwarto. Hindi ko alam kung paano, tiningnan ko siya ng malalim, pagkatapos ay lumapit sa mga magulang niya. Sinabi ko, "Tito, tita, baka kailangang itigil muna ang proposal." Nag-alala agad ang mga magulang niya. Nagmamadali nilang tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ako sumagot, in-screen mirror ko ang phone sa Rie. Sinabi ko, "Kayo na ang tumingin." Sa litrato, kumakain ang girlfriend at ang lalaking manloloko, parehong sobrang saya. May luha pa sa mukha ng girlfriend, nagulat nang makita ang litrato, bigla niyang tinanong kung sino ang kumuha. Sinabi ko, "Hindi ko alam, galing sa hindi kilalang numero. Pero tingnan mo ang oras sa litrato. Iyon ang 2 araw na nag-business trip ka saksiyan. Kailangan mo bang ipaliwanag? Ang watermark ng litrato ay mula sa Xiaomi phone. Ako ay gumagamit ng iPhone, hindi ako nag-aalala na maisip niya ako." Ang pagbabago ng emosyon. Nagkaroon ng kaunting hindi natural na ekspresyon sa kanyang mukha. Pero matapang pa rin siyang nagpaliwanag na nakasalubong lang niya ang dating kaklase noong business trip. Sabay lang kumain, ano naman doon? Alam ko na sasabihin niya yan. Tahimik akong lumipat sa susunod na litrato. Ang pangalawa ay pinapakain ng girlfriend ang lalaki gamit ang sarili niyang kutsara. Nagsimulang maging awkward ang atmosphere. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaklase. Walang nagsasalita, lahat ay lumingon sa girlfriend. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat. Halatang kinakabahan na siya. Sa tingin ko, dapat may voiceover na first sa puntong ito. Pero pinipilit pa rin niya, sinabing hindi iyon ang iniisip ko, natatakot lang siya na sobrang maanghang ang ulam. Pinatikim muna niya sa kaklase. Napakakalma ko noon, may saya sa loob na parang pusa na naglalaro sa daga. Okay lang, magpatuloy ka sa pagdadahilan. Hindi ako magagalit. Ito pa lang ba? Nagbago ang eksena. Ang ikatlong litrato ay ang 2 tao. Magkahawak kamay na lumabas ng airport. Hindi na napigilan ng nanay ng girlfriend, tinanong kung sino talaga ang lalaki. Medyo nauutal na ang girlfriend, sinabing dating kaklase lang, pero halata nang walang kumpiyansa. Double kill. Malakas na hinampas ng nanay ang likod ng girlfriend. Pinasabi ng malinaw para hindi ako magkamali. Sinabi niya na nagkataon lang na magkapareho sila ng flight. Sabi niya, noong araw na yon, na-spray niya ang paa pagbaba ng eroplano kaya tinulungan siya, parang pagtulong sa matanda sa pagtawid. Wala talagang anumang hindi nararapat na relasyon ang dalawa. Huwag masyadong katawa-tawa. Sino bang mabuting tao ang nagtutulong sa lola sa pagtawid na magkahawak ng kamay? Mula simula hanggang wakas, hindi ako nagsalita. Walang pagtatanong, walang galit. Dahil ang pangit na dahilan, lahat ng naroroon ay hindi bobo. Naririnig naman siguro ninyo, triple kill, mayroon pa. Pagkatapos ay isang video. Huminga ng malalim ang lahat. Sumulyap ang girlfriend at halos hindi makatayo. Magkasamang pumasok sa hotel, iyon ang nahuli ko kahapon. Couple kill. Mahinahon kong tinanong siya, nagkataon lang ulit. Sa wakas, pinatugtog ko. Ang pinakamasayang eksena kagabi sa mesa,
Ang girlfriend ay binugbog ng fiance ng lalaki, at sa huli ay nilagyan ng isang bagay sa ulo. Sobrang kahiyahiya. Isang kaklase niya ang hindi na napigilan, sinabing maingay ako. Hindi na makatingin ang mga magulang niya. Bumuntong hininga ako at umupo sa sofa, inilubog ang ulo sa mga kamay. Kung hindi, baka hindi ko mapigilan ang tawa. Can't kill. Nanginginig ang boses ng nanay niya, sinabing siguradong may misunderstanding. Hayaan nilang mag-usap kaming mag-isa ng anak niya para linawin ito. Sa oras na yon, sunod-sunod na umalis ang mga kaklase niya, may mga iba pang gagawin. Pagkaalis ng lahat, biglang nilapitan ng tatay niya at sinampal siya. Nahiya at nagalit siya. Umiyak siya ng malakas. Pagkatapos, sinabi ng tatay niya, si Xiaoji, medyo nasanay sa pag-aalaga namin ng nanay niya. Pero hindi naman masama ang kanyang pagkatao, alam mo yon. Pareho na kayong magpapakasal, sa tingin ko lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan ng maayos. Huwag basta-bastang sumuko sa isa't isa. Tinusot ko ang noo ko, nagkunwaring pagod. Sinabi ko, Tito, sa totoo lang masaya ako ngayon na inanyayahan kayo para saksihan. Pero nakita ninyo, may nagpadala sa akin ng mga ito para ipaalam ang katotohanan. Magpalamig muna tayong dalawa bago mag-usap. Pagkatapos, hindi ko na tiningnan ang girlfriend, pumasok na ako sa kwarto. Hindi ko alam kung kailan umalis ang mga magulang niya. Gustong makipag-usap ng girlfriend, hindi ko binuksan ang pinto. Nang gabing iyon, marami siyang pinadala sa akin na mahahabang mensahe. Para siyang may split personality. Sa unang bahagi ng gabi, sobrang tapat na humingi ng tawad, nangakong susunod na siya sa lahat ng sasabihin ko. Wala na akong reklamo, mamahalin kita ng buong puso. Sa huling bahagi ng gabi, bigla siyang nagsimulang magreklamo at magtanong. Binatikos niya ako na bukod sa pagiging handang gumastos para sa kanya, hindi ko talaga alam kung ano ang gusto niya. Salamat ha. Pagsapit ng tanghali, sinabi sa akin ng kaibigan niyang babae na lilipat ang kasintahan ko sa kanyang lugar. Tinawagan ako ng mga magulang niya at sinabing pinagsabihan na nila ng mabuti ang anak nila. Hiniling nila na patawarin ko ito at ginagarantiya na hindi na muling magkakamali ang anak nila. Binaliwala ko lahat. Samantala, tiningnan ko ang secret account ng kasintahan ko sa Weibo. May bago siyang post, kailangan ba talagang pakasalan ng isang prinsesa ang isang prinsipe? Baka ang kabalyero ang tunay niyang destinasyon. Ha? Gusto mong maging prinsesa, wala akong reklamo. Pero sino namang prinsesa ang nagpapadala ng mga malalaswang mensahe sa kabalyero sa hating gabi? Kaya nakipag-usap ako sa lalaking iyon. Narinig ko ang magandang balita, mas madali ito kaysa inaasahan ko. Naghiwalay na sila ng lalaki. Maganda yon, perpekto. Kung hindi kayo nagkahiwalay, paano kayo muling magsasama? Nag-alala pa ako na baka ayaw bitawan ng kanyang dating kasintahan. Nagkunwari akong nag-aalala at hinimok siyang puntahan ang ex-classmate namin. Sinabi ko, ang swerte mo naman, isang magandang babae ang hindi makalimot sa'yo. Kung ako yon, matagal na akong naantig. Sabi ko, may pakinabang din ang pagiging money, pwede itong gawing mantika. Ang mantika kailangan araw-araw gamitin. Sinabi kong hindi ko na mababawi ang pagkakamali ko, pero may pagkakataon ka pa. Huwag mong palampasin. Malamang na pinagalitan siya ng kanyang dating kasintahan, kaya medyo naging matigas ang ulo niya. Tumango siya sa sinabi ko. Sinabi kong, sana maging masaya kayo at magtagal. Makalipas ang ilang araw, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa kasintahan ko. Sinabi niyang, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. 2 taon tayong nagsama, hindi ka naman lugi. Kaya wala talaga siyang nararamdaman sa akin sa lahat ng panahong iyon. Dapat ba akong magpasalamat na may pera ako? Para lang mapansin niya ako. Tiningnan ko ang secret account niya. May bagong post. Isang larawan ng magkahawak na kamay. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang pag-ibig. Pinatay ko ang cellphone ko. Pinakete ko lahat ng gamit niya dito at pinadala sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, nag-excuse ako na nasa business trip at hindi ko pinansin ang mga tanong ng lalaki tungkol sa insurance. Umupa ako ng mga tao para tumawag sa kumpanya ng lalaki at magreklamo. Gusto ko sanang mag-ayos ng daan-daan na reklamo. Pero naisip kong sobra na yon at masyadong halata. Kaya 1 o 2 beses lang sa isang linggo. Sapat na para mahirapan siya. Paminsan-minsan, tinitignan ko ang secret account ng ex-girlfriend ko. Ngayon, puro tungkol sa bago niyang pag-ibig ang laman. Walang ibang salita kundi, walang hiya. Makalipas ang 1 buwan, naisip kong sapat na ang panahon. Ginamit ko ulit ang parehong paraan, nagpadala ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero sa ex-girlfriend. Ang lalaki mo ay pumunta sa ganitong massage parlor noong ganitong petsa. Gumastos siya ng 7,994. Siyempre, nag-away sila ng malala. Nang magreklamo sa akin ang lalaki, sinabi niyang, talaga bang malas ako sa taong ito? Araw-araw pinapagalitan ako ng boss, ang bagong girlfriend ko ay matamis lang sa unang ilang araw, tapos naghahanap na ng dahilan para mag-away. Pare-pareho lang ang mga babae, nakakapagod.
Sinabi ko, tingnan mo ang sinasabi mo, kapatid. Mayroon kang napakaganda at nagmamahal na girlfriend, marami ang naiinggit sa'yo. Sinabi niyang, wala na ang excitement, medyo nagsisisi na ako. Ang mga babae kasi, kapag matagal na kayo, pare-pareho lang. At ang ex-classmate ay masyadong arte, hindi pumapasok sa kusina. Hindi pa nagsasagawa ng gawaing bahay. Ang dating kasintahan ko kahit hindi kami magkasama. Madalas siyang pumunta para maglinis at magluto para sa akin. Ngayon, hindi alam ng bago kung saan bubuksan ang refrigerator. Hindi maganda ang trabaho niya. Wala siyang pasensya na alagaan ang ex-classmate. Ngayon, 1 o 2 araw silang nag-aaway. Sinumpa ko siya sa isip ko, pero pasalita, naglabas ako ng walang kabuluhang payo. Ganyan talaga ang relasyon, kapatid. Magsasama kayo mag-aayos. Patuloy kong pinapareklamo siya sa likod. Isang araw, bigla siyang naghanap sa akin na parang lugmok. Sinabi niyang, gusto kitang yayain kumain. Sinabi ko, sige, matagal na tayong hindi nagkita. Pumunta kami sa parehong barbecue place. Pagkatapos ng 2 bote ng alak, nagsimula siyang magreklamo. Sinabi niyang, na-terminate ako. Nagkunwari akong nagulat. Anong nangyari? Malungkot siyang nagmura. Ngayon, ang mga tao na may pera ay akala nila sila ang hari. Umiti ako, pero wala akong nakuha. Hindi ko alam kung anong serbisyo ang gusto nila. Konting hindi okay, nagreklamo sila. Nasira ang trabaho ko. Tinapik ko siya sa balikat. Okay lang yan. Trabaho lang iyan, makakahanap ka ulit. Humingi siya ng tawad. Hindi pa ako nakakapagbigay sa iyo ng serbisyo. Nagkunwari akong galit. Ang sinasabi mo ay hindi mo ako itinuturing na kapatid. Umiti siya ng mapait. Hindi mo alam, sa trabaho, pagsisilbihan mo ang mga pihikan na hayop. Sa bahay, may isa pang hayop na gumagastos ng pera. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming bagay na pinagkakagastusan ng babae. Manicure card 2,000. Salon membership 3,000. Lahat ng damit kailangan dry clean. Isang shopping trip, hindi bababa sa 5,000. Mayroon pang medical na beauty, facial injectables, 0 sessions 15,000. Napakaraming damit at sapatos, wala nang lugar sa bahay. 1 buwan pa lang kaming magkasama. Hindi lang siya nagastos ng halos 10,000, pinipilit pa akong bumili ng sasakyan at bahay. Tinanong ko kung bakit hindi na lang siya bumili agad. Sabog na lalaki, sabi niya, anong kalokohan ang sinasabi niya? Akala ba niya ayaw ko magkaroon ng bahay at sasakyan? Umiling ako, pare, naniniwala ako sa'yo, darating din yan. Muntik ko nang makalimutan, itong tao ay dating naghahanap ng babaeng magpapakain sa kanya, ngayon wala na siyang masasandalan. Kaya kailangan niyang magsumikap na, sabi niya ang sahod niya ay 4,000 lang kada buwan, hindi ko alam kung paano siya naglakas loob gumastos ng ganun. Siyempre hindi mo alam, dahil pera ng tangang tulad ko, sanay na siya sa pag-aalaga ng boyfriend. Nung gabing iyon, marami kaming ininom, narinig ko siyang nagsisisi, natuwa ako, nalaman kong hindi sila nagkakasundo. Natuwa ako, pero matapos makipag-usap sa sabog na lalaki, naalala ko na bukas pang intimate date ko para sa ex-girlfriend. Tiningnan ko, sa nakaraang buwan ay gumagamit pa siya, pinatay ko agad. Hindi ko inaasahan na kinabukasan ay tumawag siya, galit na tanong kung bakit ko biglang pinatay ang intimate pay. Natigilan ako, tumigil ako ng ilang segundo, sinabi ko, baka ayaw ko nang magbayad para sa asawa ng iba. Tapos bigla siyang umiyak, tinanong ako kung bakit ako ganun kalupit, sabi niya malapit lang siya sa lalaking iyon. Pero tiyak na wala siyang ginagawang mali, kinalimutan ko na ba ang masasayang panahon natin? Akala niya hindi ko alam. Matagal na siyang may relasyon sa sabog na lalaki, nagsama na sila, sinabi ko, magkasama kayong pumasok sa hotel. Matigas niyang sinabi na magkahiwalay sila ng kwarto, sinabi ko, hindi mo ba gusto na ilabas ko ang video ng pagpasok niyo sa kwarto? Mag-iwan na lang tayo ng huling dangal, tumahimik siya, maya-maya ay nagsalita ulit siya. Sinabi ko, kung sasabihin ko na double bed ang kinuha namin, maniniwala ka ba? Sinabi ko, umalis ka ni. Ang best friend niya ay talagang mabuti sa kanya, paminsan-minsan ay sumusubok, tinatanong kung may nararamdaman pa ako sa kanya. Kung maaari pa ba kaming bumalik sa dati, sinabi ko, ano sa tingin mo? Normal akong lalaki. Hindi ako tulad ng mga estrangherong guro sa nobela o li. Nung gabing iyon, nung magising ang sabog na lalaki, kinabukasan ay nahihiya siyang sinabi. Naglaan ka ng oras para sa akin, na busy ka, nasayang ba oras mo? Sinabi ko, pare, huwag mong isipin yan. Kung malungkot ka, gustong maglabas ng sama ng loob, tawagan mo lang ako. Palagi kang nagbibigay sa akin ng saya. Nung 2 buwan, sinabi niya sa akin, hindi na niya kaya. Nakipaghiwalay na siya, talagang hindi sila bagay, walang kwenta. Matagal ko nang nakita, kung hindi, bakit ko kayo pag-isahin? Isang babaeng maarte at gastador. At isang lalaking walang trabaho na sanay mabuhay sa babae, kahit bulag ay mapapangiwi, pumunta ako sa ex-girlfriend na si Xiao Hao. Ang lahat ng mga dramatikong post ay nawala, isa na lang ang natira, napagkamalan ang post ng ilaw na buwan.
Ang tanging masasabi ko, puta, ang puting liwanag ay nagiging kanin kapag nakuha. Ang pulang tuldok ay nagiging dugo ng lamok, isang matandang pangarap na hindi niya makalimutan, tapos na raw ito. Maya-maya, tumawag ulit ang ex-girlfriend, nagmamakaawa na wala siyang mahanap na angkop na rentahan. Pwede ba siyang makitira sa bahay ko ng ilang araw, kahit sa sofa matulog? Sinabi ko, sa wala pang 2,000 ay may maupahan kang isang kwarto. Kung wala kang mahanap, magpalit ka ng ahente. Sabi niya gusto niya ang isang maayos na 2 kwarto, pero halos 3,000. Paano niya kayang bayaran? Natawa ako, hindi mo kayang magrentaan. Anong kinalaman ko? Noong tayo, kusang loob akong gumastos para sayo, pero hiwalay na tayo, wala na akong pakialam. Mabagsik ang sinabi ko, akala ko mahiya siya, pero minamaliit ko ang kapal ng mukha niya. Hindi ko pa napapalitan ang password ng pinto, pumasok siya ng walang paalam, dala ang mga regalo ng magulang niya para sa akin. Iba't ibang kakaibang produkto, manok na galing sa bundok, sabi niya, pinagalitan ng magulang niya na umakyat ng bundok para humiling ng blessed charm para sa akin, siguro talagang malaki ang tukso ng isang bahay at sasakyan. Sabi niya, hindi siya naniniwala na ganun ako kawalang puso, kung hindi, bakit hindi ko pinalitan ang password? Buwisit! Gusto ko talagang itapon sa mukha niya ang ebidensya ng pagsasama nila ng sabog na lalaki sa nakaraang 2 buwan. Pero hindi ako kumilos, ang best friend niyang walang kwenta ay dumating ulit para tumulong, parang sa teleserye. Grabe ang pagkakataon, ang sining ay galing sa buhay, nalaman ng best friend na lumipat siya sa akin. Dala ang isang maleta ng damit, pumasok, akala niya wala ako, malakas na sinabi. Si ganun, mukhang maayos manamit pero napakaliit ng inuupahan, ang liit ng bahay. Hindi ka siya ang mga gamit mo, ang damit ko nakatago sa akin ng 2 buwan, sa wakas maibabalik ko na Naku, ang daming impormasyon, nung oras na yon, lumabas ako mula sa banyo. Nagulat ang best friend, nauutal na sinabi, nagbibiro lang ako Huwag mo nang isipin, hindi ko na kailangan mag-isip, hindi ko na kailangan magsalita. Itinapon ko ang maleta ng ex-girlfriend na hindi pa nabubuksan, pinalabas ko rin ang mag-best friend. Tapos nilock ko ang pinto, umungol ang ex-girlfriend sa labas ng kalahating oras, hindi ko pinansin. Sa huli, ang 2 tao ay pinaalis ng mga gwardiya. Nang maglaon, narinig ko mula sa aming magkakaibigan na ang dati kong kasintahan ay wala ng kapareha ngayon. Gusto pa niyang mangakit ng mayamang lalaki para makahanap ng bagong mayamang asawa. Marami pa ring nanliligaw sa kanya. Pero hindi niya gusto ang sinuman. Ang kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng misyon, dapat siyang makahanap ng ibang mayamang lalaki. Yung tipong magbibigay ng bahay at kotse. Natuwa ako, sadyang ginawa ko iyon para magsisi siya. Ang mga sinabi ko ay nagpagana sa kasakiman ng pamilyang iyon. Kinausap pa ako ng lalaking iyon sa WeChat. Sabi niya nakahanap siya ng bagong trabaho, at ngayon ay nagbabalak bumili ng bahay, may nakita siyang magandang development. Tapos dumiretso siya sa maraming salita, pero ang gusto pala ay mangutang sa akin. Sabi niya, kuya, huwag kang mag-alala. Siguradong babayaran kita, mapapanatag ka sa aking pagkatao. Yun nina mo. Wala kang magandang pagkatao para panatagin ako. Nag-excuse ako, sinabing ang pera ko ay nasa investments at stock market. Inudyok ko siyang mag-loan online. Sinabi ko, mag-loan ka ng matapang, hindi naghihintay ang bahay. Kapag nakuha ko na ang pera ko, ibabalik ko, bayaran mo muna ang online loan, hindi ako maniningil ng interes. Masayang-masayang sabi ng lalaki, kuya, ang bait mo talaga. Sabi niya sa araw ng pagbili ng bahay, gusto niya akong tratuhin ng pagkain. Para magpasalamat sa akin, kung hindi ay hindi siya makakabili ng bahay ng ganoon kabilis. Sa kanyang sinabi, nangutang siya ng halos 500,000. Sinigawan ko siyang tanga at blinok ko siya.